Hawakan mong kamay. Ito. Galap ko. Ngayon ay nakatayo ako sa iyong harap. Sa sagradong presensya ng ating Diyos, ng ating pamilya, at ng ating mga kaibigan, upang ipahayag sa harap ng lahat ng magmamahal. Ang pagmamahal ko sa iyo ay walang hanggan. Noong una kita nakita, sobrang tahimik mo. Hindi ko mabasa lang. Babaeng nagsesepra ng praise and worship songs. Akala ko noon ganun ka talaga. Mahihin, reserved, at yung tipong mailap. Parang ayaw mong ginugulo, pinapansin. Pero nung narinig ko na tumutugtog ka doon, ako ay tuloy na bigla at napahinto ng sandali. Baka naman nobela yun, Jay. Hindi lang dahil ang ganda ng pagkakagawa mo, o dahil ang sarap sa tenga pakinggan, kundi dahil ramdam na ramdam ko ang puso mo sa bawat tulog. At doon ako nagsimula. At doon lumakas ang loob ko para i-message ka hanggang maging getting to know tayo sa chat kasi mahihain ka. Patingin-tingin, pasulyap-sulyap lang ako noon sa'yo. Kasi ayaw mong malaman ng iba. Minsan nga ay may patago pa akong paglapit sa'yo para makapag-selfie tayo. Naalala ko pa yung kaba ko tuwing magkakatingin tayo. Yung pag-ibos ko ng tingin. Pag nahuhuli mo ako nakatingin sa'yo. At yung tuwang hindi ko maipaliwanag noong pumayag kang sumama sa akin paglalabas para kumain. Doon pa lang naramdaman ko na ang effort mo to conquer all shyness within you. Dati sa school kapag may rare case na dumadating, binibigay ko lahat ng oras at atensyon ko. Binabasa ko bawat detalye, inoobserbahan ang bawat galaw. Di ako nagsasawang umintindi hanggang makuha ko at maunawaan ko. Pero ikaw, higit pa sa lahat ng pinag-aralan ko. Bawat ngiti mo, bawat katahimikan mo, bawat kislat ng mata mo, kapag pumupuri ka sa kanya, lahat yun ay parang isang napakagandang kwento na gustong-gusto kong basahin at ulit-ulitin. In God's grace and perfect time, on July 7, 2022, nang maging official tayo, di ko malimutan ang saya at kapanatagan na naramdaman ko noon. Parang lahat ng puzzle pieces ng buhay ko sa wakas ay buo na. Lahat ng paghihintay, lahat ng palihim na pasulyap, lahat ng gabing puyat tayo sa chat, lahat ng dasal ko sa kanya, lahat yun ay may sagot na. Hindi niya tayo minadali. Hindi niya tayo binigo. Kasi alam niya kung kailan tayo handang tanggapin ang biyayang ito. At ngayong araw na ibinigay ng Diyos sa atin para sa pag-iisang bito. Hindi na ito sulyap lang, hindi na ito chat lang, hindi na ito getting to know lang. Ito na ang katuparan ng lahat ng pangarap at dasal. Sa harap ng ating pamilya, ng ating mga kaibigan, at higit sa lahat sa presensya ng ating Diyos na nag-ugnay sa atin, buong puso akong nangangako. Pangakong patuloy kitang kikilalanin hindi bilang isang rare case study, kundi bilang babaeng pinili kong mahalin sa bawat pag-isip at pagtulog ko. Pangakong di magsasawang paglaanan ka ng oras, atensyon at pagmamahal. Dahil sa bawat sandaling kasama kita, mas lalong nagiging makulay at makabuluhan ng buhay ko. Pangako na alagaan ko ang puso mo, ang bawat pangarap mo, at bawat ngiti mo
Aalagaan ko ang ating pamilya at sisiguraduhin kong sa lahat ng laban ng buhay, magkasama tayo, magkahawak kamay. Pangako na patuloy tayong sasamba at magpupuri sa Diyos na siyang sentro ng ating relasyon dahil alam kong sa Kanya nagsimula ang lahat at sa Kanya tayo patuloy na magiging matatag. Pangako na sa bawat saya, bawat pagsubok, bawat tawanan at bawat luha, hindi ako bibitaw. Ikaw ang aking kapayapaan, ang aking paboritong kanta, at ang sagot sa lahat ng dasal ko. Mahal kita ngayon, bukas, at sa bawat araw ng ating buhay. Ikaw ang pipiliin ko. Pinili kita noon, pinipili kita ngayon, at patuloy kitang pipiliin habang buhay sa ngalan ng Diyos at pag-ibig. Nainda pa mga ninang. Kinilig sila. Aba, akala ko mahaba na yung kay JJ. Mas mahaba pa rin kay Kakay. Sige Kay, simulan mo na at baka tayo abutin ng alas 6. Hindi, pinagkasya ko lang din ako mabuklat. Ka-play. To my beloved JJ, standing here before God and everyone we love. Masaya ako at sobra akong nagpapasalamat dahil ikaw ang pinili ng Diyos para sa akin. Kung ibabalik man ang panahon, masasabi kong hindi ko ito nakikita sa plano ko noon. I've always been the quiet one. I love God with all my heart and I truly believe na sapat na ang buhay ko ng mag-isa. Binakuran ko ang puso ko ng napakataas na akala ko wala nang makakatawid pa. But when you came, I met you at church in 2019. Tutoy pa ang tingin ko nun sa'yo. Fast forward, 2021, dito, panay na akong sinasabihan ni Papa na mag-boyfriend na. Ginagawa niyo ba? The same year, I prayed to the Lord, Lord, ready na po ako. Bahala na po kayo. At yun nga, we started chatting. Bigla na lang natin napagtanto na may nararamdaman na pala tayo sa isa't isa. It was unexpected. But I knew God was moving between us, kaya hindi ako natatakot. Masaya ako pag nakakausap kita, ang mga random mong ngiti, ang inisan, napipikon mo ako, pero pag ikaw na iniinis ko, tiyatawanan mo lang ako. Ang gaan mong kasama. Naalala ko pa noon yung first date natin when we crossed fingers and promised never to leave each other. Maraming pinagdaanan yung promise na yun. Within it, nabago ang pananaw ko sa buhay. I chose to grow and become better for you. Huwag kang umiyak. Maiiyak ako. Iiyak mo na lang para matapos na. Ulitin mo kaya sa umpisa. Dahil nga ikaw ang first boyfriend ko, ikaw ang nagturo sa akin. You taught me that love isn't just about feeling good. It's about standing together through everything. Masaya ako dahil tinutulungan mo akong may tama ang pagkakamali ko. Kahit na matigas ang ulo ko. You also cared for me at napaka-sweet mo pa. Naalala ko pa noon, binibigyan mo ako ng food na may love notes and flowers.
I love the way you make me feel I'm important. Sa 4 na taon nating magkarelasyon, marami rin tayong pinagdaanan. We share laughter, strength, comfort, tears, worries, and challenges. Tinuruan mo rin akong malaman na worth it akong ipaglaban. Kahit na may mga tampuhan, mas pinili mo akong puntahan sa amin para maayos lang. Kahit minsan hindi kita pinagbubuksan ng pinto at nag-iintay ka dun. Thankful ako sa patience mo at sa effort mo araw-araw na pagpunta sa bahay at pagsama sa akin kumain. Kapag kinakailangan kita, nandyan ka, nagbibigay ng oras. At sa pagiging boses ko kapag minsan takot ako magsalita sa ibang tao. And ito naman ang pinapangako ko sa iyo. Shortcut na. I promise to love you with everything I have. Mamahalin kita buong habang buhay. Ako yung asawa na mapagkakatiwalaan mo. Dadamayan kita sa magagandang araw at panahong may hirap. Para sa ating magiging pamilya, sa magiging anak at sa future nila. And when life brings storms, I will hold your hand and we will trust that God is in control. I promise to listen to you the way you listen to me. I promise to cherish. I promise to cherish every notes you write me, every flowers you bring me, every meal you make for me. Siyempre, ganun din ako. Paghahandaan kita, paglulutuin kita. Aasikasin at aalagaan. I promise to be your partner in faith. Magsiserve tayo kay Lord ng magkasama at papalakasin natin ang isa't isa. I promise to honor you, to learn from you as my husband. Susuportahan kita sa paglilid mo sa magiging family natin, and I will respect you and praise you for the man you are and the man you are becoming. As the Bible says, therefore what God has joined together, let no one separate. Today I give myself to you. I promise to love you as Christ loved the church, to walk this path with you, and to keep God at the center of everything we do. Dahil alam ko na it is only through Him that I can be the woman you deserve. Thank you for choosing me. Naghintay ka para sa akin and for loving me so well. I love you. In Jesus' name, I make this vow. To God be the glory now and forever. Amen. Kaya lang samantalay mo natin ang iyong pagkakataon dito. Iyong pong singsing. Pwede pa dyan mag-akit. Si JJ muna. Hawakan mong kamay ng tatay. Ikaw na lang kayo magkakaroon ng microphone sa mga. Asan si Besma? Ang singsing po ay isang panlabas at pisikal na simbolo ng isang espiritual at panloob na pagbubuklod ng dalawang pusong nangangakong tapat na magmamahalan. Ito ay gawa sa ginto, sumisimbolo ng kadalisayan na dapat magharing sa inyong pagsasama. Ito ay bilog nagpapahiwatig na ang pag-ibig ninyo sa bawat isa at sa Diyos ay dapat walang katapusan. Tanggapin niyo ang singsing na ito na tanda ng inyong
inyong pagkilala sa pag-ibig ni Kristo sa inyo at sa pamamagitan ninyo. Okay, Jay, suot mo, bago mo isuot ang singsing, sumunod ka sa akin. Lapit ka. Banggitin mo ang buong pangalan ni Kakay. Shekinah. Doon ka tumingin mo sa akin. Lapit-lapit ka, Besman, para ako ang pinapangakuan niya eh. Si Kakay. Shekinah, lumatugan. Ibinibigay ko sa iyo Ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito ang singsing na ito bilang tanda bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig. ng aking dalisay na pag-ibig. Nagpapakasal ako sa iyo Papakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Anak, at ng Espiritu ng Santo. Espiritu Santo. Amen. Amen. Suot mo ang singsing kay Kakay. Ikaw naman si Kaya. Tingin ka rin kay ano? Banggitin mo ang buong pangalan ni JJ. John Joseph Saporco, Ibinibigay ko sa iyo binibigay ko sa iyo ang singsing na ito ang singsing na ito bilang tanda bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig. ng aking dalisay na pag-ibig. Nagpapakasal ako sa iyo Nagpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Anak, at ng at Espiritu ng Santo. Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang belo ay isang sagisag ng pag-iisa o pagiging isa ng dalawang sa pagbubuo ng isang pamilya. Inilalarawan din ito ang bukal sa kalooban ng pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki, sapagkat siya ang ulo ng kanilang bubuing pamilya. Ang lalaki ang tagapagtanggol at mag-iingat sa kanyang asawang babae. Sunod naman po ay ang kordon na sumasagisa sa isang relasyong walang patid tulad ng isang matibay na kordon na hindi napapatid. Ito ang simbolo ng iyong pangakong magmamahalan magpakailan pa man bilang mag-asawa. Sunod po ay yung color. May nakita ko kanina may dala ng color. Ang color po, ang motif nila ay nagsisimbolo ng pagkakaisa. Sapagkat silang dalawa ang pumili at nagkaisa na yan ang magsilbing magandang kulay sa kanilang pag-iisang dibdib sa araw na ito. Sunod naman po ay ang Biblia. Saan po yung Bible? Ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Tanggapin ninyo ang kaloob na ito bilang matibay at matatag na pundasyon ng inyong pagsasama. Sa larangan po, dito po sa ibabaw ng mundo, tayo ay laging base sa tinatawag nating pamantayan. Kapag tayo bumili ng gadget, ang una natin tinitingnan ay ang manual, how to operate the gadget. Sila po ngayon ay papasok sa estado ng pag-aasawa na hindi pa nila kailanman napapasok. At kailangan nilang manual ng buhay, may asawa bilang isang Kristiyano, at yun po ay nakasaad sa Biblia kung paano sila kikilos bilang asawang lalaki at bilang asawang babae.
Kaya iaabot ko sa kanilang dalawa ang Biblia at sabay nila itong tatanggapin. At aking dalangin, gamitin ninyo ang Biblia ito upang gabayan kayo at patuloy na pagyamanin ang pag-ibig niyo bilang isang Kristiyano may asawa at pagbuo ng pamilya sa araw-araw ng inyong buhay. Ngayon naman po ay ang pagpapala, simbolo ng pagpapala o ang aras. Nung ako po ay kinasal, ang laman aras ay mga piso. Ngayon ay babaytsin ko na lang. Naapektuhan na. Kaya tuloy, nalalaglag, sumusuot sa mga butas. Ito po ay simbolo ng pagpapala ng Panginoon sa kanilang dalawa. Ngayon po, tayong lahat ay narito at naniniwala sa layunin ni JJ at ni Kakay sa pagbuo ng pamilya. Meron po dyan o pinamahagi sa inyo ng mga envelope. If you believe in their vow to each other, maglagay po tayo sa envelope bilang seed of faith that we believe na magagawa nila sa tulong ng Panginoon ang kanilang pangako sa isa't isa. So sa ating paglagay sa envelope ng amount, anything, kung ang tingin mo na makakatulong sa kanila ay 100 piso, bukal sa kalooban mo, ilagay mo. Pero kung tingin mo ang 100 piso ay maliit naman para maging puhunan nila sa pagbuo ng pamilya at ang naisip mo ay mga 500,000, palagay ko hindi kasya sa envelope. Ito po ang ating gagawin is a seed of faith. Kailangan nila dalawa ang ating tulong kahit nandito ngayon sa kasalan. Hindi lamang po sila ang kinakausap ng Diyos sa tagpo ng pagpapakasal. Tayo rin po, we are here not just to witness, but to celebrate with them and believe sa kanila na gagawin nila at magagawa nila sa tulong ng Panginoon. Ngayon yung po mga envelope dyan, lagyan niyo na po at kailangan kolektahin yan ng ating Maid of Honor Investments at kasama po ng aras na ito na sumisimbolo ng biyaya ng Diyos na ibibigay natin sa kanila ngayong hapon. Sige po, best man, Maid of Honor, please collect the envelope. Simula sa araw na ito pagkatapos ng kanilang kasal, ang lahat Tulad mo ay yung sa court.
ay ang veil. Jay and Kakay, please tayo po kayo dalawa. At sa pag... Bigay mo dito ang table lang. At sa tubusang pagpapatibay ng kanilang pag-iisang dibdib, sila po ay magpupuminyo. At nung gabi, ang Panginoong Jesucristo ay pinagkalulo, lumampot siya ng tinapay, taas natin ng tinapay. Pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na pinagkakaloob sa iyo. Kunin ninyo ito at kainin bilang pag-alaala sa akin. Kainin natin ang tinapay. Gayon din naman matapos ang hapunan, kinuha niya ang saro, taas natin ang saro, at sinabi, ito ang saro ng aking dugo, ang saro ng bagong tipan. Pinagkakaloob sa inyo, kunin ninyo ito at inumin bilang pag-alaala sa akin. Inumin natin ang Diyos. At ngayon naman ay ang paglagda sa katibayan ng pagpapakasal. Certificate, dalawa doon at saka dalawa dito para sabay na po maglagda ang ninong at ninang. At pagkatapos nyo pong magpirma, ninong at nina, magpalitan na lang po kayo para mas mabilis. Kasi kung iisa-isahin po natin, masyadong madami po eh. So, ganoon na lang po. Tawagin po ang inyong mga pangalan at kayo po ay aakyat sa anong tawag dito? Tablado. Tablado. Witnesses, our principal sponsors. May we begin having Mr. George Sanchez and Mrs. Jenny Y. Sanchez. Thank you po.
yung pong unang apat na ninong at ninang ay nasa harapan po ng certificate. At yung ibang nasa likuran. Kung hindi niyo po makita sa harapan yung pangalan nyo, sa next page po, sa likod, nandun po ang inyong mga pangalan. After the couple has signed the certificates, may we now have the Reverend Godofredo E. Pitesa Jr. and Ms. Marianne S. T. Sa pangarap ko, mo bangkay, nasa Kindly prepare for our next ones, Mr. J. N. Morello and Ms. Rowena A. Nishimura. Now we're having Mr. J. Morello and Ms. Rowena Nishimura.